ang bilis ng pag-react ng Malacanang at ngayon sinabi po ni Claire Castro na kailangan imbestigahan itong pag-recant ni Master Sergeant Gutesa. Okay, yan po yung ating pag-uusapan at kung bago lang kayo dito, palike naman ng ating video. Maraming salamat mga kababayan. Alam ng lahat na bago pa lumabas itong video ni Orly Gutesa na sinasabi niya na siya daw po ay pinilit lang at binayaran para magsalita patungkol sa delivery ng mali-malitang pera. At ang kanyang mga tinuro ay sila Congressman Mike Defensor o dati Congressman at si Senator Marcolita. Hindi lang po yan, kasama pa po si Atty. Rowena Guanzon na sinasabi niya na gusto rin mag-abogado sa kanya. Of course, si Rowena Guanzon ay sumagot dyan mga kababayan natin. So pag-uusapan natin yan sa ibang video. Pero tandaan natin, noon pa man ay nilabas na ni dating Congressman Mike Defensor ang video, audio video, kung saan ay si Orly Gutesa tinakot, pinilit na mag-recant kapalit po ng kanyang seguridad. Sinabi rin niya ni Amy Marcos, mga kababayan po natin. Kaya yung pag-recant ni Orly Gutesa, hindi na ito bago. Yung pag-recant ng 4 na kasama po sa 18 sundalo, hindi na ito bago. Kumbaga, lahat na ito ay alam na natin na mangyayari. Kaya hindi din tayo magulat kung ang reaksyon po ng ilang mga senador at kampo ni Martin Romualdez ay parang ligtas na sila ngayon. Tandaan natin mga kababayan, mayroon pa pong 14 plus 3, 17 pa na mga dating sundalo na hindi pa nila nababayaran. Pero okay, dahil trending na trending ngayon, ang sinasabi ni Gutesa na siya daw po ay nabayaran o pinilit lang na magtestigo, ito ay labas na po natin. Balikan natin ang video kung saan early April 2025 palabas na ng press conference o nag-press conference na si dating Congressman Mike Defensor at nilabas niya yung video kung saan sinabing tinakot lang si Gutesa. At ganon din yung naging prediction ni Senator Amy Marcos na sinabi niya na marami sa mga Marines ang posibleng babaliktad dahil tinakot sila, tinakot ang kanilang pamilya. At si Orly Gutesa, tinakot ang kanyang pamilya. Cellphone, lumilipat ba? Hello? Nandito ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? May nang po. Nakasakasama mo. Nagingin siya, nagingin. Tumawag si Kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na nung binibidyohan ka para may record. May record kami, record namin. Oo. Yung tungkol lang sa pinabig na sino mo gagawa? Ikaw o sila? Sila. Hinari ko daw na. Sabi-sabihin? O, sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binigyan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi na totoo. Na hindi nila si Magpita pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuhan ako ng pira, babayaran ko. At sinabi pa daw na hindi na sa inyo. Wala akong alam doon sa dinidiri doon sa akin yung witness. O ito nga mga kababayan po natin ha. Sabi ko nga noon pa man ay talagang nagpalabas na ng ganitong klaseng video si Congressman Congressman Mike Defensor. 'Di ba? Kasi alam po ni dating Congressman Mike Defensor kung ano po yung tunay na nangyayari. Kasi may nag-forward nga sa kanya. Ang pagkakalam ko is asawa ni Gutesa yung nag-forward ng video na ito sa kanya. Yung araw na
talagang tinatakot na at ginigipit na po si Gutesa. At sinasabi sa kanyang affidavit na gawa-gawa daw po nila na idiin si Marcolita at si dating Congressman Mike Defensor. So wais po yung galaw ni dating Congressman Mike Defensor kasi bago pa siya banatan or bago pa siya gawan ng kung ano-ano mang kwento, kung sino man yung nasa likod nitong si Master Sergeant Gutesa, nilabas niya na yung video ito. At tandaan natin mga kababayan, hindi lang po si dating Congressman Mike Defensor yung nagsalita. Senator Marcolita at si Amy Marcos ay nagsabi rin na tinatakot na si Gutesa, tinatakot na ang kanyang pamilya. At nung paglabas nitong mga Marines, nasabi rin ni Amy Marcos na posibleng may babaliktad sa kanila. Na parang na-predict na ni Amy Marcos. Kasi nga, lahat sila ay tinatakot at dinadamay yung pamilya. At tingnan nyo mga kababayan after ng suna ni Bongbong Marcos, nag-file ng kaso na kay Martin Romualdez. And after that, parang ilang araw lang ay bumaliktad na itong apat. Then, kasabay nung paglabas ni Gutesa. Kumbaga, gusto lang nila na lumabas si Gutesa na may kasama pa ng mga dating Marines. Kasi ayon sa mga Marines, ang tagal na silang kinakausap. Tagal na silang inooperan. At sabi pa nga ng ilan na hindi sila magpapabayad. So yung offer sa kanila depende po kung ano yung hawak mo, ano yung nalalaman mo patungkol sa delivery ng mali-malitang pera. Wala nang maniniwala dito kay Gutesa sa totoo lang. Kasi mas nauna pa yung expose ni Congressman Mike Defensor. Hindi lang muna talaga ito, ayaw ko naman naman. Hindi lang nakakuha ng state detention. Yun lang ang pinamahan mo. Yun lang yan. Yung nasilit doon sa ano mo. Saan ba sa pinakahuli? Hindi nasabi yung Gitna? dahil sa update yung kita ko na tapos may upang 20 That's not what's gonna happen. Ang mangyayari Okay, narinig natin yung kay Gutesa. Ito, pakinggan nyo yung sinasabi naman ni Madam Amy Marcos. ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Di ba? Sinasabi niya magre-recant yung mga testigo. Kasi nagsusumbong din yung mga testigo sa kanila. Yung mga lumalaban sa korupsyon na sila ay tinatakot at sinusuhulan. So alam ni Amy Marcos na hindi talagang kumbaga hindi po sila lahat ay patuloy na maninindigan itong mga testigo na ito. May mga ilan talaga sa mga testigo na babaliktad at magre-recant. Kung titingnan lang po natin sa dami ng pera po ng mga buaya ng mga inaakusahan. Itong pensa ni Bongbong Marcos na sinasabi niya na dating speaker Martin Romualdez. Ang dami na itong pera. At kung sinasabi nila mga kababayan natin na wala pong physical evidence na naglilink po kay Martin Romualdez sa usapin ng korupsyon, ano itong mga flood control na ito? Trilyon po yung pondo na ninakaw. Yung panggigipit nila sa budget ng Office of the Vice President. Diba? Yung impeachment, sino ba yung utak ng impeachment? Sila rin naman. Dahil ayaw nila na makulong, ayaw nila mabulgar ang katotohanan na pinaggagawa nila sa pondo na supposed to be para po maprotektahan ang mga ordinaryong Pilipino. At ang hindi ngayon si Martin Romualdez ay gusto niyang ipabasura yung kaso sa ombudsman. Kasabay yung mga recantation ng ilan sa mga dating sundalo. Kaya abangan natin mga kababayan. Kasi ang iniisip ko lang, pwede naman kasi sila magkalaban kunwari sa kamera. Kunwari, galit si Martin Romualdez kay Boyeng Remulla, galit si Boyeng Remulla, galit si Bongbong Marcos sa kanyang pinsan, kunwari kasuhan, kunwari ipakulong, kunwari may mga ebidensya. Diba? After that, sa likod pala ng kamera, nagtatawanan pala sila. Yun kumbaga, ina-assume ko lang na baka ganun yung mga nangyayari ngayon. Kunwari, galit-galit lang si Boyeng Remulla. At the end of the day, ay biglang sasabihin na walang sufficient evidence para i-convict itong si Martin Romualdez
sa usapin ng corruption. O, tuloy tayo, pakinggan pa natin si Madam Amy. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil premature, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo. Okay, sabi ng media nga si Gutesa. So noon pa man, alam na rin at nababasa na rin ng mainstream media na nung hindi na humarap itong si Gutesa, nawawala na po siya, hindi na siya bumalik sa mga Senate investigation. Alam na rin nila na may posibilidad na babaliktad ito. At ito na nga po na nilabas na rin, o before pa man, nilabas na po ni dating Congressman Mike Defensor ang mga audio-video record na ito na nagsasabing hawak na nila itong si Gutesa, tinatakot at gumawa na ng kanyang video na dinadamay si Marcolita, dating Congressman Mike Defensor, dinamay pa si Rowena Guanzon, at sinasabing sila yung gumawa din ng affidavit niya at binabayaran siya at mayroon pang scholarship para sa kanyang anak. So, yan ay noon pa talaga ginawa. So, tiniming lang po nila na magkaroon ng additional na mga babaliktad na mga sundalo. So, palagay ko medyo matagal-tagal din po nila na in-encourage or pilit na sinusuhulan ang ilan po sa mga dating Marines para pumabor sa kanila. Again, sabi ni Congressman Irese, hindi pa ito tapos. Kasi kung mananahimik man at hindi matutuloy ang investigation sa flood control corruption ngayon, pag-change ng administrasyon, sabi niya, ay pwede ito muling imbestigahan. Kailangan talaga imbestigahan. Grabe yung baha po, mga kabayan po natin. Sa Hagunoy, sa Kalumpit, dito sa Marilao, Bukawi, grabe, no? Lagpas tao yung tubig baha. Pampanga. At hanggang ngayon, hindi pa humuhupa yung tubig baha. Dahil yan, sa pera na ninakaw nila. At sabi nga ng isang ordinaryong citizen, di ba? Sabi niya, bakit puro sila impeachment? Dapat yung pera sa impeachment, gamitin nila para matulungan yung mga binaha at matulungan na hindi na bahain. Kasi tingnan nyo mga kababayan po natin, ilang milyon ang binabayad sa mga abogado ng prosecutors para itanggal or para tanggalin si Vice President Sara. Milyon. Yan si Kapunan, yan si Ligutan. Kaya nag-iingay yan, paldo. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, this time mga kababayan, puntahan naman natin si Atty. Rowena Guanzon. Kumbaga, kung mayroong isang oposisyon na naninindigan mula noon hanggang ngayon, ay walang iba kundi si Atty. Rowena Guanzon. At talagang sa lahat ng mga dilawan or pinklawan na nakikita ko ngayon, isa po ito sa mga tunay na naninindigan at hindi po kumain ng suka para lang sumuporta kay Bongbong Marcos. Tingnan natin. Gutesa pa rin ito, mga kababayan. Baka inisip niya. Tinadamay ako. Kasi alam nila. Yun nga, sinabi niya na nadamay siya. Dinamay talaga siya kasi nga anti-Martin, anti-Bongbong. So, lahat nga na oposisyon ay gusto nilang idamay. Tapos si Bongbong Marcos, sinasabi niya pa na parang pinapasalamatan niya pa ang pinaglalaban ni Ninoy Aquino about demokrasya at gusto niya pang ipagpapatuloy yung demokrasya sa ating bansa. Demokrasya ba ito? Lahat ngayon ng nagsasalita against corruption at nagbubulgar sa kanilang pagnanakaw, pinapakulong or ipapadala sa dahig. Asan yung demokrasya? Siyempre friend ako and supporter of Senator Marcoleta. Tama. Nadamay na naman nila ako. Pero may magagalit dyan sa ginawa ni Gutesa, si Ombudsman. Attorney, itong si Gutesa, after niyang tumistigo doon sa Senate Blue Ribbon Committee, biglang nawala, hindi na siya naging visible. Attorney. Nagtago siya o pinatago siya. Mm. Sigurado naman hindi naman si
Ako obvious naman yan. Bakit babaligtad si Gutesa? Nakatestify na siya. Hindi perjury yun. Oo. Di Yun ba? lang. Kasi nag-testify na siya under oath eh. Oo nga, Kung oo nga. pinabit lang niya, edi walang perjury dahil di naman siya naka-testify. Nag-testify siya doon. Eh kung pinilit lang siya, dapat di ba makikita mo naman kung ang behavior ng taong pinipilit. O isa pa yan sa kapansin-pansin, mga kababayan, na hindi talaga pinilit si Gutesa nung humarap siya sa Blue Ribbon hearing, mga kababayan. Di ba? At bigla siya nawala. Eh di dapat kung talagang gusto niya manindigan, noon pa lang, hindi na siya nag-testify. O ngayon, babaliktad siya pa yung makakasuhan. Although alam natin, mabigat na ngayon yung mga may hawak sa kanya. Ma-impluwensya yung may hawak sa kanya. Hindi lang ma-impluwensya, may malita pa. Pero tandaan natin mga kababayan, hindi sa lahat na oras o sa pagkakataon, sila ang nasa pwesto. Eh malapit na po yung 2028 at aminado po yung baklang prosecutors na hindi nila kayang ipa-impeach si Vice President Sara. Kaya sigurado na maleta siya. Mali. Na Maleta. si Gutesa. Okay. Pero sa tingin mo Glenn. rito, attorney, kasi nung una merong yung mismong 18 mali, may 4 na bumaliktad, di ba? Tapos sumunod to si Gutesa. Sa tingin mo, sino yung mga nasa likod dito para itong mga taong ito ay bumaliktad sa kanilang mga unang testimonya? Sabi ko mga under oath si Gutesa. Sabihin, lahat ng mga niya pinagsasabi niya doon ay pawang katotohanan. Pero ngayon, nadiin yung dalawa. Tingin mo, anong klaseng tactic to? Sino ba ang beneficiary niyan? Yun lang. Pagbaligtad nung 4 na yun at ni Gutesa, hindi ba si Martin Romualdez? Yun lang. Nako mga kababayan natin. At ang bilis ha. Pag-announce ni Gutesa na siya po ay bumaliktad o magre-recant, ganon din yung 4, naka-automatic, naka-attach na sa supplemental affidavit ni Martin Romualdez yung mga recantation. Kaya kung totoo si Boyeng Rimulya sa kanyang paninindigan na ipakulong si Martin Romualdez base naman sa utos ni Bongbong Marcos, dito natin makikita kung paano niya ngayon papanindigan ang kanyang sinabi. Di ba? Kasi once na ma-acquits to si Martin Romualdez, alam na po yan. Alam na this. Ayun. So, kung sino yung beneficiary niyan, syempre siya yung pagdududahan natin. Siya yung Correct. may ano nito, na gumalaw nito. Ngayon, ito problema na yun, yung 4 na yun, at ni Gutesa, dahil nag-announce na ang ombudsman, na pwede silang kasuhan yung 4 na yun na kasama sa plunder ni Martin Romualdez. Yun, patay tayo Kasi dyan. sa plunder naman, pag nag-deliver sila o nag-receive sila, kasabwat sila. Edi inamin nila na kasabwat sila. So, una nila affidavit. Ngayon, kaya nga sabi ko, dapat isama din ng ombudsman si Gutesa doon sa kaso ni Romualdez. Kasi, para malaman talaga ng mga tao sa husgado kung totoo ba itong mga pinagsasabi niya. Kasi yung ibang kasama niya, sinabi din na kasama sila sa pag-deliver ng mga mali-malitang milyon-milyong piso na kickbackan. Pero paano na yung iba? Kasi kahit mag-withdraw si Gutesa at yung 4, meron pang, ilan pa ba yun? 5? O di may 13 pa. May 13 pa na yung testimony nila na nag-deliver sila. Although hindi sila sabay-sabay nag-deliver, pero nagkakaalaman sila na nag-deliver sila na mali-malitang pera kay Martin Romualdez sa bahay niya sa Forbes. At utos ni Saldico, yung kanilang boss. So yan ang ngayon yan ang problema ni Gutesa na hindi niya nakita. Dahil ngayon, ombudsman na ang kalaban niya. Hindi si Senator Marcoleta. Dinadamay lang kami dito kasi alam nila na supporter ako and friend of Senator Marcoleta. Pero kung layo naman ang kwento nitong Gutesa na ito, Okay. bakit naman gagawin yung salaysay niya? Sino ba yan?
Parang So, yun nga mga kababayan po natin, no? Mukhang makakasuhan din itong si Gutesa. At kung totoo man ang sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon na isasama sila sa kasong plunder ni Martin Romualdez, mas mabigat ngayon yung kanilang kakaharapin. Although sila ay pumaldo na, sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, may malita si Gutesa, may malita yung mga bumaliktad, pero hindi nila pa habang buhay matataguan yung katotohanan. Hindi habang buhay sila ay magsisinungaling at lalabas din yung katotohanan. Alam naman po natin na ito po is parte ng pamumulitika. Gusto lang talaga nila pagtakpan ang katotohanan. Kaya dapat mapanagot kung sino yung mga nasa likod nitong pagbaliktad ni Gutesa at 4 pa ng mga Marines. Anyway, sa sinabi po ni Atty. Rowena Guanzon is 13 na lang, hindi po 14, may 3 pang huli, so bali 17 pa rin yung mga natitirang dating sundalo na naging bodyguard or delivery boy, bodyguard, ano bang tawag sa kanila, malita voice ni Saldico. And hopefully, pag change sa administration, makakauwi si Saldico at magtitistigo siya voluntaryo para ilatag yung katotohanan sa matinding korupsyon ngayon. At yung sinasabi ng abogado ni Martin Romualdez na walang physical evidence na naglilink ng cash allegations kay Martin Romualdez, yan itong mga nangyayaring baha ngayon. 'Di ba? Ika nga, sila yung nag-control ng pera. Dalawa lang yung may hawak ng pundo ng bayan. Sinasabi noon ni Vice President Sara, Martin Romualdez and Saldico. Kaya wala na pong maniniwala kahit sabihin nila na malinis ang konsensya ni Martin Romualdez at wala siyang kinalaman. Kung hindi si Martin Romualdez ang mastermind, edi isa yung mastermind o dalawa sila yung mastermind. Palagay ko, may pinoprotektahan din sila dito. Kasi once na makulong si Martin Romualdez, damay-damay ito lahat. Kaya tingnan natin kung anong kaihinat na nito. Ako naman naniniwala na sa ngayon ay hindi makukulong si Martin Romualdez. And tingnan natin kung paano nila gagamitin si Martin Romualdez para maligtas ang kanilang sarili. Breaking news. Isang Laos na artista ay gusto nang maging loyalista. Ito po ay loyal sa mga Dilawan at kay Leni Robredo. O pangalanan natin, itong si Romnick Sarmenta na ngayon ay may pelikula daw na drug war. At gusto daw nila dito ipakita kung gaano kasama yung gera kontra droga ng nakaraang Duterte administration. So mukhang ang kanyang plano, yung pinapangarap niya ngayon na maging loyalista na o maging Bongbong Marcos supporter na, mukhang may basbas na galing kay Mama Leni Robredo, no? Kasi ito, napaka-loyal ito. At grabe po, ulitin ko, grabe ito manira kay Vice President Sara, no? Grabe ito manira kay dating President Rodrigo Roa Duterte, at mukhang isa rin ito sa sumasamba kay Father Villanueva at gusto rin maging tagasunod ng bago nilang santo na si Kian de los Santos. So palagay ko mga kababayan po natin itong kulto na binuo ni Leni Robredo, itong Pinklawan, mukhang lumalakas na, no? Mukhang laganap na yung kanilang sakit, no? Anong sakit nila mga kababayan? Yung sakit nila nakain suka. Kasi yung dating sinusuka nila, yung dating nilalait nila, no? Ngayon protektado at suportado na nila. At ganito po kasiraulo yung mga Pinklawan. Bakit? Mantakin nyo mga kababayan po natin yung dating sinuportahan natin na si Bongbong Marcos, dahil ang akala natin ay ipagpapatuloy yung magandang ligasiya ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nung malaman natin na isang pambubudol pala at kasinungalingan ang kanyang mga pinagsasabi, no? Kumalas na dahil naging pro-corruption na. Nahayaan, lumaganap ang korupsyon, lumaganap yung droga, krimen, at parang nagkakaroon na tayo ng silent martial law dahil sa panggigipit sa mga oposisyon.
siya namang sinuportahan nila. Mantakin mo ha. Ngayon, isa sa tinuturong nakatanggap ng malita. Itong mga grupong ito, mga taong ito, sila di umano ay lumalaban sa korupsyon. Pero mantakin mo, ngayon, gusto nila maging tagasunod na ni Bongbong Marcos. Grabe, no? Ibang klase po yung nagagawa talaga ng pera ngayon. Handang kumain ng suka para lang sa kanilang gustong pumaldo. At palagay nyo mga kababayan po natin, yung ginagawa nilang pelikula ngayon, wala itong basbas ng nasa itaas. Lalong-lalo na ayaw nilang pauwiin si President Duterte sa Pilipinas at gusto nilang sirain si Vice President Sara. Ang pelikulang ito ay isang propaganda. And palagay nyo, hindi suportado ito? Di ba? Nang nasa itaas. O yun lang mga kababayan po natin. Good luck sa kanilang pagkain ng suka. Kung sino pa yung napakalakas manggago kapag sila naman po ay ginagago, galit na galit, pikon na pikon at gustong ipakulong yung mga gumawa ng artwork sa kanyang ngiwi na pagmumuka, lalo pa kasing nginuwi. Okay, itong mga ito ang lakas nito, mambuli po kay Vice President Sara, sa mga Duterte supporters at ang kanilang mga kaalyado at supporters, ang lakas din mambuli sa sino man na Duterte supporters. Again, ito po, kay Sir Jack, grabe yung kanilang ginagawang pambubuli. Pero kapag binawian po sila, ang gusto nila, gumawa ng legal action at ipakulong nila daw itong mga gumawa, nagpakalat ng artworks patungkol sa kanyang ngiwi na pagmumukha. Hindi rin ako pabor ha, na binubuli po yung disability ng isang tao. Kasi nakaka-insulto naman talaga yan, mga kababayan. Pero sana, ilugar niya yung kanyang sarili. Di ba? Congressman ka nga naman, okay yun. Di ba? Pabor ka na hindi dapat nilalait yung disability, okay yun. Kasi yun naman talaga yung dapat. Kasi masama po yung nalalait sa kapwa. Pero sila po ay grabe mga panlait eh. Sila po is grabe makapambastos sa ating vice presidente. 'Di ba? So ngayon sila naman ay ginawan din ng ganong klaseng pambubuli, panlalait, galit na galit. At feeling nila ngayon, sila ay biktima. Di po ba? Tandaan natin mga kababayan, yung caricature po, kahit maayos yung iyong pagmumuka o tabingi man ang iyong pagmumuka, legal po yun. Tandaan natin kapag nagrarally po sila, kapag gumagawa po sila ng mga kilos protesta, anong pinagagawa nila sa matino na pagmumuka ng gusto nilang laitin? Di ba gumagawa sila ng napakapangit na caricature? Di ba nakaka-insulto rin yun? Kasi sa akin na nga, mas nakaka-insulto kung maayos yung muka, tapos gawan mo ng caricature na napakapangit, napakangiwi, at mukhang demonyo. Di ba nakaka-insulto yun? Kaysa ngiwi yung muka, dinrawing ng ngiwi, kaso nasubrahan ng sagaling. Nang nag-drawing, nasubrahan ng ngiwi, galit na galit ka. Bakit ka magagalit? Totoo naman ang ngiwi ang iyong pagmumuka. So tanggapin mo kung anong mayroon ka. Dahil unang-una, ikaw ang lakas mo manlait eh. Ang lakas mo mambastos. Yung problema, binalik sa'yo. Ngayon gusto mong gumawa ng kaso para sabihin, kayo ay aping-api. Maghahanap na naman kayo ng kakampi. Pero ang taong bayan, yung mga ordinaryong Pilipino, gising na. Sino ba talaga ang dapat kampihan? Sino ba talaga yung inaapi? O sino lang yung nagpapansin na piling sila ay inaapi? Itong baklang ito, ang lakas ng loob na gustong ipa-impeach si BP Sara. Di ba? Nagdala-dala pa ng piatos, Mary Grace. Di ba yan ay isang pangbabastos din, panglalait? At kung ano-ano pa yung mga remark mo na sinasabi sa mga Duterte dahil hindi pumapabor sa inyong agendang gustong mangyari. Tapos ngayon, magli-legal action ka. Diba? Dapat, ilagay mo rin sa tama yung mga pambabanat mo. Kasi pag sumobra ka at napapansin ka at ibalik sa'yo yung pambubuli mo, iiyak ka ngayon.
Tapos feeling biktima ka para makakuha ka ng simpatya. Gago no?